parang 15 years nawalan ako ng buhay. 15 years parang wala akong inisip kung hindi, Lord ha, ikaw lang sa'yo lang ako kakapit ha. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Kasi kung ako nawalan ng pag-asa, wala na ako dito ngayon. At pinoproclaim ko ang goodness ng Panginoon. Noong araw, akala ko imposible na. Ako lang anak ko, wala na akong pera. Pero hindi ganun ang Panginoon natin eh. There is always a bright future for all of us. No? Magagawa ko lang yon kung may Panginoon sa buhay ko. Kung wala, hindi ko kaya. Welcome back po sa Finding Hope with Ami. Naku, napaka-special po ng episode natin ngayon. Dahil sa pamamagitan ng kwento ng buhay ng ating guest, makikita ninyo kung gaano kabait, kabuti ang ating Panginoon. Na lagi siya nandyan handang tumulong, magbigay ng pag-asa, buuin tayo kung tayo ay wasak, na nandyan siya para nun malaman natin na meron pala tayong purpose sa buhay. At binibigyan niya tayo ng tagumpay. Ang guest po natin ngayon, masasabi kong she's a woman of faith, courage, and quiet strength. Yun ang nakita ko sa kanya. Welcome po natin ang napakagandang sweetster ko, talented, magaling na singer at artista, mga kaibigan, si Miss Pinky De Leon. Ay, nako. Sister! Hello, sister. Nice to see you. Nako, salamat naman at naimbitahan mo ako. Ay naku, salamat at pinagbigyan mo kami. Paki-describe mo nga sa atin, sa amin dito, ano yung buhay mo noon bago mo makilala ang Panginoon Diyos? Ay, nako. Parang maya't maya ako'y umaangal, maalang, Complaining spirit. complaining no? spirit. Wala akong gratitude sa mga biyayang binigay sa akin ng Oo. Panginoon. Pero nung nakilala ko siya, parang binigyan niya ako ng hope, a better hope Mhm. for my future, Mhm. na hindi na ako yung maintang ulo. Mhm. No? Yung future ko parang madilim. Yung future ko parang, teka Lord, saan na ba ako? Pero umpisa pa lang ng buhay ko, parati ko tinatanong si Lord, Lord, hanggang dito ka na lang ba sa buhay ko? Hanggang dito ka na lang ba? Bakit pag napipray ako parang empty? Parang tumatalbog lang lahat ng dasal ko kung saan-saan. Parang hindi kita na-feel. Mhm. Bakit ganun? And, slowly, nung ako'y na-hook ako sa salita ng Panginoon, nag-aral ako, at my heart's desire was to know Him better, to know Him as my Lord and personal Savior. Hindi yung si Lord na malayo sa akin. Pero itong nakilala ko siya ng deeply, parang sabi ko, nagkaroon ako ng tiwala sa sarili ko. At wala akong tiwala sa Panginoon noon eh. Kasi ang tiwala ko yung sarili ko parati eh, no? My own strength. Pero nung nakilala ko siya, hindi pala my own strength ang dapat kong inaasahan, no? Yung strength ko dapat galing sa Kanya. Parati kong nire-remind din ang sarili ko na I can do all things through Christ who strengthens me. Yan ang naging unang-una kong verse na naalala ko. Tuwing ako'y mag-share, I will exalt the name of the Lord. So, I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4:13. 13, yes. Ayun, parati kong sinasabi,
Lord, hindi ko kaya itong pinagdadaanan ko. Hindi ko kaya itong pagsubok na dumarating sa buhay ko. But I can do all things through Christ who strengthens me. Through Him. Teka, balikan natin. Paano, ano nangyari? Paano, dati yung sinasabi mo, lagi kang takot, lagi kang galit, Oo. lagi kang parang walang gratefulness. Oo. Bakit? Ano ba yung buhay mo noon? Bakit ganon? Alam mo, kaming magkakapatid, iniwan ng nanay namin eh. Oh. So we were abandoned. No? Naiwan kami sa tatay ko. Mhm. And, you know, he went into a deep depression. Mhm. So, you can imagine anong naging buhay namin nung nawala mami ko. Mhm. That's why naging bitter ako. Ilang taong ka noon na nawala si mami? 15. Oh, Oo. teenager. 15, oo. At si Christopher, bata pa noon. maliit Bata pa, oo. So, bitter ako. Bata ko iniwan. Ba't kami iniwan, no? Lalo na pag nakikita ko yung mga kapatid ko, no? Ako yung pinakamatanda eh. I think yung takot ko, yung fear ko is na baka may umiwan na naman sa amin. Baka daddy ko naman ang iiwan sa amin. Kaya nung nag-asawa ako, meron akong fright of being abandoned. So, Ilang taong ka nag-asawa? 16. Oh, isang taon lang na mawala si mami, Oo, nag-asawa ka? Nag-asawa na ako. Oh, okay. Nagkaroon akong 2 anak. Mm-mm. But of course, wala pa si Kristo sa buhay ko noon. Oo. Hiwalay din kami, Mm-mm. no? And then I had another relationship. Hindi rin nag-work. Mm-mm. Kasi, ayun, marami akong alinlangan. Mm-mm. Yung fear, di ba? Mm-mm. Kasi sa Biblia, sabi ng Panginoon, di ba? Fear is not from Him, but faith. Sabi nga, may revelations ba, without faith, it is impossible to please Him, di ba? So, yung mga little things like that, nung ako'y sumuko na sa Panginoon Diyos, at sinabi, actually, bago pa nga ako sumuko, sabi ko, bakit ba Lord, hanggang dito ko na lang ba sa buhay ko? Bakit nagdadasal ako? Parang hindi mo ako naririnig. Siguro dahil yung puso ko hindi pa nakasurrender sa Panginoon. Kilala ko lang siya bilang Panginoon ko, okay, Lord and Savior. Hanggang doon lang. Pero yung personal relationship, yung deep relationship sa Panginoon, wala ako. Until, of course, alam mo naman yung nangyari sa anak ko, nakulong. Yung panganay. Ko nakulong, si Tony Boy. Napagbintangan kasi siya. Napagbintangan ng isang krimen na hindi niya ginawa. Yes. Dumalaw lang siya doon sa kaibigan niya nakakulong, di ba? Tapos biglang, ikaw rin siguro kasali ka. Bigla na siyang sinali. Sinali na siya. Oo. Dinalaw lang niya yung kanyang kaibigan at sinabi niya, Sir, magkasama po kami niya nung gabing yun eh. Kaya... Yun, sinali na siya. The next day, yung mukha ko, malaking-malaki sa dyaryo, anak ni Pinky De Leon involved. Gusto niya lang kasi mag-testify na walang kasalanan niyang kaibigan ko. Ganun Magkasama lang. kami sa ibang lugar. Yes. Wala siya doon sa scene of the crime, di ba? No. Ganon. Tapos pati siya, ganun, magkasama kayo. O sige. Ayun na. Kinulong na rin siya. Yeah. Mahaba ng kwento. Hindi, tsaka makita mo, kasi ako napapanood ko yun nung lumabas na sa TV, talaga siya nagtatakip siya ng mukha niya. So, bakit mo tinatakpan ng mukha mo? Kasi para patunayan, pagka sa korte na, hindi ko kilala yung babaeng... At hindi siya, nung pinaalis sa kanya. Nung nagsasabing, kilala ko yan, mga yan. Pag sinabing ituro mo, hindi niya ako kilala, hindi niya ako matuturo. Talagang hindi niya naturo. At nung nangyari nga sa korte yun, ilang beses dumaan sa harapan niya? Ilang beses. Diba? Binubulungan pa siya eh. Yung girl na nag-witness na hindi lahat totoo ang sinabi. Hindi lahat, Sumulat siya later on eh. Of course, nakalabas na yung mga anak ko. Yung anak ko after 15 years. Talagang nanakaw yung kanilang kabataan. 15 years. Ang future nila. Alam mo, Ami, kung wala ang Panginoon sa buhay ko, siguro, ewan ko na ano nangyari sa akin. Sige, balikan natin. Sige. Ano yun? Nagkaroon na ng kaso, nasabit na si Tony Boy doon, yung panganay mong anak, paano mo nakilala ang Panginoon? Noong mga panahon, tsaka mo siya nakilala? Yung panahon na yon, talagang lumuluhod na ako at nakadapa na ako sa sahig. Ang iyak ko talagang, sabi ko, Lord, bakit?
bakit nangyari ito? Ang bait-bait ng anak kong yan. Mabait siya, kilala mo naman yan. At protector ng family ko yan eh. He was the eldest in the family. He protects them. Very, very, very caring and protective over Sa mga mahal niya sa buhay. sa lahat syempre. ng mahal niya sa buhay. So, nung ako'y halos gumugulong na ako sa sahig at talagang tulo ang luha ko, sabi ko, Lord, nasaan ka? And slowly after that, the Lord made His presence aware in my life. Sabi niya, I didn't hear an audible voice, no? Pero ang sabi niya, tagal na kitang iniintay eh. Tagal ko nang gustong mag-surrender ka sa akin. And then, slowly, after that, nag-surrender ako sa Panginoon. Tapos, there were days na parang takot akong mawala sa presensya ng Panginoon. Sabi ko, Lord, ayokong mawala ka sa buhay ko ulit. Ito pala ang dapat nangyari sa buhay ko nung ako'y dumadaan sa lahat ng pagsubok sa buhay. Ikaw lang pala. Ikaw pala ang dapat kong I should have held on you at hindi ako bumitaw. Kasi nung araw naman, nagdadasal ako kay Yesu Cristo. Pero yung relasyon, wala akong relasyon. You have faith na kilala ka ng Panginoon, alam niya yung puso mo, at kilala mo rin ang Panginoon dahil kilala mo at alam mo ang puso ng Panginoon. Paano mo malalaman yun? Paano? Magbasa ka ng Biblia. Kasi I always tell everybody, parang lahat ng binibili natin ngayon, may manual eh. Di ba? Para paano mo gagamitin. The maker of anything that you buy now, may manual. Ganun din ang Panginoon natin eh. Basahin mo ang librong sinulat ko para sa iyo. Love letter niya. Love letter niya sa atin yon. Hindi ako bumitaw. Araw-araw nasa church ako. Araw-araw talaga. At dahil sa takot ako mawala ang salita ng Panginoon sa puso ko, nag-aral ako. 1 year ako nag-aral. Nagte-taping pa nga ako sa GMA eh. Nakikiusap ako kung sana akong umaga ha. Schedule ng Kasi, umaga. oo, Dahil sa mo- umaga, may schedule. class ka ng May Bible klase study. ako from Oo. 7 to 12. Oo. Awa ng Diyos na tapos ko naman. Inayos ng Panginoon. Inayos ng Schedule. Panginoon ang schedule ko talaga. From the start to the end. Of course, nung bandang huli, pinatay na nila ako. dahil siguro hirap naman ito. Hapon na ini-schedule. So, well, at least, no? Pero hindi ka pinabayaan. Hindi ako Lord. pinabayaan. Alam mo, nawalan ako ng peras sa dami ng expenses ko sa abogado. Yes. Oh, grabe, mahal Expenses nun. ko. Naku, araw-araw, Monday to Friday or Monday to Thursday, meron kaming hearing. Araw-araw yung binabayaran mo. Siyempre, Diba? pag nire-represent ka sa korte, Oh, siyempre, merong oo. professional fee yun, di ba? Tapos, Oo. siyempre, kailangan maayos ang kondisyon ng anak mo nung nasa loob siya. Oo. 15 years ako, every Saturday. Oo. Nandun kami na anak ko na bunso. Oo. Nagdadala ng pagkain. Ayun, lahat. Yes. Yung parang 15 years nawalan ako ng buhay. 15 years parang wala akong inisip kung hindi, Lord ha, ikaw lang sa'yo lang ako kakapit ha. Wala akong asawa, wala akong income na steady income. I lost most of my, everything that I own dahil nga dahil sa kaso niyan. Pero sabi ko sa Panginoon, ikaw lang naman ang talagang angkla ko eh. Sa'yo lang naman ako hawak. Kanino pa? Wala akong asawa. Hindi mo naramdaman nag-iisa ka mga panahon na yon? Alam mo, hindi. Nararamdam ko, minsan I was lonely, but at the end of the day, He assures you eh. Hindi kasi di ba ang daming nangyayari, ang daming Ay, oo, problema, ang daming challenges. Oo. Tapos wala kang kaagapay, walang ganon. Wala akong ano. Tapos kailan pinaramdam ni Lord sa iyo yun, yung papaano niya pinaramdam din sa iyo ng, hoy, ako ang kapartner mo, ako yung kaagapay mo. Siguro, or masigit pa ako sa asawa. siguro nung yung ang puso at isip ko, ay I offered it all to the Lord. At kasi ang Christianity, ang ating buhay, kung hindi mo isusurrender
sa Panginoon ang buhay mo at ayaan mo siya magpatakbo, hindi talaga, walang mangyayari eh. Hindi Maliwanag mo nga, sister, kasi ang daming hindi... Ako nung araw, lately ko na lang naintindihan. Kasi dati, sige, surrender ko sa yung buhay ko. Pero hindi ko naman naintindihan kung ano ibig sabihin talaga ng surrender. Alam mo, Ano eksakto yung surrender alam mo yung para surrender, sa'yo? sabihin ko sa'yo, lumuluhod ako, lahat ng sama ng loob ko, at lahat ng, ang tawag ko nga doon horrors of my past. Okay. The horrors of my past. Ano Sabi ko, ginawa mo sa horrors? bunutin mo, Lord, sa puso ko at sa isip ko. Okay. Yung mga sama ng loob ko, kung sino man ang gumawa sa akin ng kasamaan, lahat ng nagbigay sa akin ng pain in my life. And because of that pain, naging hindi ako... Simula nung bata ka yan? Simula nung bata. Sinurrender mo lahat? Sinurrender ko lahat. Yung temper ko, kasi nga, galit ka sa mundo, di ba? Bunutin mo, Lord. Talagang physically ginagano ko, bunutin mo, Lord, bunutin mo. Parang deliverance na rin eh. Inisa-isa mo? Inisa-isa ko. Ni-recall mo lahat ng mga nakasakit At lahat, pati yung mga pangyayari. Sinabi ko kay Lord, tanggalin mo sa isip ko, Lord. Alam mo, slowly, tinanggal niya. Slowly, I became confident with the Lord that hindi ako mabubuwag dahil meron akong Panginoon, si Jesucristo, na nakaganyan sa akin. Kung hindi niya ako pinabayaan noon, hindi lalong hindi niya ako pababayaan ngayon. Di ba? Dahil kumapit ako ng husto eh. Sabi ko, talaga hindi ko kaya. I can do all things through Christ who strengthens me. Magagawa ko lang yon kung may Panginoon sa buhay ko. Kung wala, hindi ko kaya. Hindi ko kaya talaga. Walang may kaya eh. Hanggat hindi mo isurrender sa Panginoon ang pangyayari ng mga horrors of your past. So, ano naging epekto nung nawala yung mga horrors? Alam mo, minsan natatawa ako sa sarili ko dahil merong aawayin ako o kaya may sasabihin sa harap ko. Dati yan, di ba? Di ba? Siyempre, may lalaban ka, no? Ito yung parang, uuwi ako, oy, Lord, di ako nagalit doon. Ininsulto ba ako doon? Ano pa sinabi sa akin? Ininsulto ko na. Mula ulo hanggang pa. Di ako nagalit. Wow, Lord. Nagdakain mo talaga. Nagtaka ka sa sarili mo? Nagtaka ka sa sarili ko. Totoo. Meron akong mga pangyayaring, pumunta na ako ng Amerika. Pinky de Leon ka pala. May anak kang nakakulong eh. Grabe. Yung mga ganun, no? Ang sakit naman. Oo. So, dahil nasa ang Panginoon sa akin na, sabi ko, nakakulong. Walang krimen na ginawa yung nakakulong siya. Pero lalabas siya ng Panginoon one day, sabi ko, at maa-acquit yan. Totoo naman, in-acquit ni Lord. Ano sabi nung nagsalita, nung sinagot mo? Minsan, pagka maganda yung balik na salita mo sa kanila, papahiya sila, di ba? Quiet na lang. Tameme na lang. Tameme na lang. You know, may nagsabi, mag-asawa ka kaya? Sabi ko gano'n, mag-asawa ka nga. Sabi ko, alam mo, mag-aasawa lang ako, two things. Kailangan Kristiyano at saka aalagaan yung anak kong nakakulong. Yun ang eksaktong sinabi ko kay Lord. Alam mo, eksakto binigay sa akin ng Panginoon. A godly man, a God-fearing man. And you know, ang sabi niya sa akin, nung nag-propose na sa akin, I will take care of your son. Eksakto na hiningi ko kay Lord. Ibig sabihin talagang sa kanya nang galing, binigay siya sa akin. Yung desire ng puso. Binigay niya sa akin. And he was the most wonderful, sabi ko nga, the love of my life. Kasi mahal na mahal niya ako. Mahal niya yung mga anak ko. He was a good provider. He did not judge yung anak ko. Sabi pa nga niya one day, that year na inakwit na sila, sabi niya sa akin, hindi ko pa alam na ma-acquit ha. Biglang sabi niya, let's go home. I want to be with your son. It's Christmas, sabi niya. The poor boy will be alone. Sa kulungan daw. Sa kulungan, oo. So umuwi kami, only to find out that he will be acquitted that year. December. Yeah.
So, ang Panginoon, hindi ka pababayaan, Ami. Basta kumapit ka lang at maniwala ka sa salita na binigay niya sa atin. Kasi lahat yun, mabubunot mo yun, i-apply mo sa sarili mo, i-declare mo, at sasabihin mong, Lord, nothing is impossible with you. Tingnan mo ang buhay ko. Noong araw, akala ko imposible na. Wala na ko. Wala na akong pera. Pero hindi ganun ang Panginoon natin eh. There is always a bright future for all of us. No? Binalik niya lahat. Binalik niya sa akin. Ang importante sa akin, binalik niya yung, ako pala yun, yung the way He made me. I always pray, make me the woman you created me to be. Yun ang binalik niya sa akin. Ay, yan pala ako dapat. Kasi tinanggal niya lahat yung horrors of my past. But this was really me. You know, the woman He created me to be. Ngayon, of course, one of the most painful that happened to me this years, kinuha na niya si Tony Boy. Kinuha na niya at masakit. Grabe din ang pinagdaanan ng batang yon. Ay, grabe. Diba, nakulong siya 15 years na wala siyang kasalanan. And then, alam mo ba, nakalabas lang siya talaga. yung unang Kristyano eh. Yeah. Siya yung unang Kristyano sa amin Sa eh. inyo, siya yung unang nagkaroon ng personal na relasyon sa Yes, Panginoon. na personal na relasyon sa Panginoon. Nung in-interview siya ng mga press, Nasa loob na siya niyan. nasa loob na. Tinanong siya, Tony Boy, ano ba masasabi ko? Pasigurado, makukulong kayo. Ganito. Alam mo, sabi niya, though I am thrown to the pits of hell, I will continue and praise the name of my Lord and Savior, Jesus Christ. Sabi ko, and you know, I think one of my pride and joy is that ang dami niyang naidala sa Panginoon, si Tony Boy. Nung nasa loob siya. Nung nasa loob siya at nung lumabas siya. Kasi he came out whole. Whole. He's whole. Walang bitterness. Di siya galit kung sino yung gumawa. Totoo. Oo. Diba? Kilala mo naman eh. Patawa pa ng patawa. Patawa pa ng patawa. He came out whole. Yes. Pinagpipray pa niya. Oo, yung mga... Oo, yung mga gumawa ng kasamaan sa kanya. Marami tayong pinagdaanan, pero nandito tayo ngayon. Hindi ba? Can you imagine kung wala tayong Panginoon? I will only be happy hanggang umaga siguro kung Panginoon ang pinag-uusapan natin. Kasi ano ba tawag doon? I'm lost for word. Parang satisfying. Parang, He is the food for our soul. Everything that He represents is food for our soul. Pag pinag-uusapan mo, parang kang nabubusog. Oo. Parang kang kumakain ng masarap pagkain. Parang masarap na pagkain, Oo, di ba? oo, Like itong pag-uusap natin ito, Yes, di ba? yes. Sana maraming maintindihan itong mga sinabi ko na huwag kayong mawala ng pag-asa. Yes. Kasi kung ako nawala ng pag-asa, wala na ako dito ngayon. At pinoproclaim ko ang goodness ng Panginoon. Sabi niya, goodness and mercy will follow you all the days of your life in the house of the And you living. will dwell In the house of the Lord Lord forever. Ngayon, of course, my husband passed away. No, that's another blow to me. I miss him so much, but Yun nga, tatanong ko sa'yo, hindi ba sumasama ang loob mo kay Lord? nagtampo ako. Yung tampo hindi galit. Ah, yes. Lord naman, ba't naman ganito? Parang anak, di ba? Oo. Na bata na, ba't naman ganito, Lord? Pero at the end of the day, He assures you, it's okay. Anong it's assurance okay. ang binibigay niya sa'yo? But, well, He's now with me. They're all with me, you know. So, parang pinaka-assurance sa'yo, they're now with Him? Na Yeah, healed? we know. Buwan ng- Kasi alam natin ang salita. Alam natin na nasa Panginoon sila. Yun ang importante, Di ba? Yun ang no? importante. Oo. Assured tayo that He is now with the Lord. Tayo na naiwan, of course, still have to continue the fight, the good fight of faith. We have to continue that na hindi tayo mawawala ng pag-asa pa rin. In spite of what I went through, at the end of the day, talagang may assurance talaga ang Panginoon sa atin. No? Na, huwag kang mabahala.
Wala na ako masasabing iba eh. You know and you know and you know. Deep in your heart, no? Yes. Na walang eksaktong, but in your heart, alam mo at sa isip mo, May peace. may peace ka. Alam The mong peace nandun that sila. surpasses all understanding. Amen. Di ba? Yun. Ano? Yun, oo. Na kahit na... Na kahit na anong pinagdadaanan mo, alam mo, matatawa ka, yung mga kaibigan kong Kristiyano, natatawa sa akin, in spite of what I go through, may humor pa rin ako. Hindi, tsaka hagik ka. Si Miss Hagik-gik. Konting, ang babaho, ang daling patawanin. Ay, nako. Sabi ko nga, Lord, salamat. Ano yan? Gift yan. Amen. Gift yan. Na nakaka... You can... Nasa gitna ng sakit at lahat. nakakatawa pa ako. Oo. Correct. Kaya nga sabi ko kanina, quiet strength. Yung kahit naman pinagdadaan, hindi yung hindi ganyan. Hindi kita nakitang nag-iskandalo, nagwala, ganyan. Hindi. Lumalaban lang ng matatawag. Silently. Oo. Tapos quiet lang pero buo. Yun ka. Yeah. Yun ka. Ayun pala, kaya pala buo ka. Kasi Oo. nandun ang Panginoon. Meron pa rin siya. tayo. Meron pa rin tayong naman. pagsubok. Pero just make sure na ang pangahawakan mo, hindi yung mga kaibigan na kundi ang Panginoon. Yung salita niya eh. Yun ang- Hindi yung mga nasa mundo. Hindi nasa Oo. mundo. Oo. Wala. Kailangan. The call of the world. Hindi. Sabi niya, do not conform to the things of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Ano ba yung renewing of your mind? Ano nga ba yun? Nakatuto ka lang sa salita ng Panginoon. Yung mga promises niya, ang daming promises ni Lord eh. Ano Di yung ba? pinakamatibay na promises niya na lagi mong pinangahawakan every time na may mga masakit na dumarating sa'yo? Sa akin yung Philippians 4:19, di ba? Yung do not be anxious about anything, but in everything through prayer. 4:6 to 8. Oo. And Through supplication. prayer and supplication with With thanksgiving. Kahit na anong pinagdadaan mo. Present yourself to the Request kay with God, and the peace of God that surpasses all understanding will guard your hearts and mind through Christ Jesus. Yun pa rin. Pa rin, di ba? Through Tingnan mo, Christ Jesus pa rin. pagka binasa mo yun, I will not be anxious for anything, Lord. Sabi mo eh. It's a command pala. Oh, it's a command eh, di ba? Oo, hindi Do not suggestion. be anxious. Oo. Do not be anxious for anything, but in everything, through prayer and supplication with thanksgiving. Oo. I-request mo. Sabihin mo sa akin anong kailangan mo. Mag-thank you ka na Mag-thank kagad you pala. ka na kaagad dahil bibigay ko yan eh. Oo, Di ibig ba? sabihin, parang sign of faith yun na Mm-mm, nagtithank you ka na ibibigay pauna ko naman na. sa'yo yan eh. Basta sang-ayon sa will ko, no? And the peace of God that surpasses all understanding. Alam mo, mag-isa lang ako sa Amerika, ha? Okay. Nung namatay Nung asawa nawala ko. na si Tom. Nung nawala na si Tom. He's been away for 5 years, 6 years. I'm alone. I'm alone, but I'm at peace. You know, sometimes, of course, Namimiss mo? Namimiss ko, pero Pero, the assurance is always there. Trust in me. okay. Lean not on your own understanding, but in all your ways. Proverbs 3, Yeah, 5, and 6. Proverbs 3. Yeah. So pagka nagbibigay ka ng mga mga ganitong testimony, ng sharing, ganyan, ano yung pinaka buong mensahe na gusto mong makuha? Ano yung gusto maging parang take away ng mga tao sa lahat ng sinasabi mo? Tignan mo yung buhay ko. Paano Okay. nabago ng Panginoon? Hindi naman mababago ang buhay mo. Always, again, if you do not surrender to Him. Okay. I mean, kailangan mo talaga i-surrender. Minsan may mga gusto kang gawin na alam mo hindi sang-ayon sa Panginoon. Eh, huwag mong gawin. Kailangan mo i-give up yun. Kailangan mo i-give up. And many times I've been there, you know. Kailangan mo pa rin i-align sa salita ng Panginoon Diyos ang mga hakbang na gagawin mo. Okay. Ang mga decision mo sa buhay. Pag hindi galing sa kanya, wag. Huwag. Pag sinabi niyang hindi, wag. Huwag. Pag sinabi niyang ito dapat, yun ang gawin. Oo. I-guide ka naman niya, di ba? Meron ka pa bang gustong ipaalam sa mga audience natin na hindi ko natanong sa'yo or may mensahe ka na gusto sabihin sa kanila? Alam mo, minsan, alam mo, may edad na ako. Marami ako nakakalimutan. Tsaka sabi nga ni Lord,
you will forget the past eh. Mhm. Hindi ba? Mm-mm. Yung mga nakaraang hinanakit mo at sama ng loob, makakalimutan mo yan eh. Mhm. Kaya minsan yung testimony ko parang, ay nakalimutan ko yung ganon. Yung isa sa mga promises ng Panginoon, naalala ko si Tony Boy, nung nasa loob siya ng bilangguan, daanan, may mga eroplanong dumadaan parati sa Bilibid eh, sa Muntinlupa. Sabi niya, alam mo, Lord ha, one day, babiyahe din ako, sasakay ako sa eroplano. So anyway. Habang nandun siya sa Muntinlupa, tapos nakikita niya yung mga eroplano sa langit. Usap niya si Lord. Anyway, nung na-acquit siya, sumakay nga siya sa eroplano after several months. Magkasama kayo, di ba? Punta ng Amerika. Hindi. Sila ni Nakita lang Patty. kayo doon. Oo, sila nung asawa niya. At pagtingin niya sa baba, gabi pagtingin niya sa baba, may nakita siyang cross. Na-lighted up na cross ang... Nakapahiga. Ano ganyan? Nakapahiga, na cross. Okay. No? Tapos pagtingin niya, wow, Lord, ano yan? Muntinlupa pala yun. Oo, sa gabi may cross. Merong ilaw na pa-cross. Napa-cross. Wow. So parang pinaalala sa kanya ni Lord na, dati andiyan ka. andiyan ka ngayon. Ito Tingin ka na. ngayon, ito ka na. Doon Magbabiyahe na ka. nakatingin. Oo, yung hiling mo sa akin, binigay ko sa'yo. Hallelujah. Palagay ko yun lang ang difference. Oo. Yung kung nakasurrender ka o hindi. Oo, Kung ang tiwala oo, mo na sa oo. Panginoon o wala. Surrender lang eh. Yun. Pero kung nasa Kanya talaga ang tiwala mo, kung isusuko mo talaga lahat sa Kanya, Yes. definitely, He wants the best At for you. saka alam mo, Amin, nung nag-aral ako, ang salita ng Panginoon, sandata natin yan eh. Amen. Di ba? Sandata natin yan. Ginagamit natin yan para lumaban sa mga plano ng kaaway, di ba? Lahat naman yan, plano ng kaaway eh. The thief only came to steal, kill, and destroy. But Jesus came to give us life abundantly. So, pag ikaw na sa Panginoon, alam mo kung kanino galing yun. Galing yan sa kaaway eh. Ay, teka muna. Mag-declare ka ng verses. The thief came only to kill, steal, and destroy. But Jesus came to give me life abundantly. So go away. Kayong mga kaaway namin. Kaaway ni Hesus Kristo. Umalis kayo dyan. I remember, nasa Amerika ka. Yung anak ni Christopher De Leon. Ay, nasa hospital. Ang declaration ng mga doctors doon, ay, he will go away anytime. Now na. Naku, So you better call a napakaganda priest nun. para ganyan siya. Oo. Pero sabi mo, no. Tumakbo ko dun eh. Rebuke na. Oo, In Jesus' name. tumakbo ko. I And- flew from Orange County to San Francisco. Pagdating ko, naka-receive ako ng call from the wife na wala na si mamatay na si Miguel, ganito ko niya. Ako naman, impake, punta doon. Sabi nung nurse, I'm sorry, wala na talaga eh. He will just be if at all, ma-survive niya ito, he will be a vegetable. Tapos dumating yung doktor, sinabi niya, wala na rin gustong tumanggap na mga doktor o hospital. Tatlo yung tinawagan namin, sabi niya, yung dalawa, nag-deny na. Isa lang ang hiniintay namin, pero parang hindi kaya. And I think he's going. No, sabi ko. Sabi niya pa, you better call a priest. No. He's not going. I refuse to accept that. I will only believe in the report of the Lord, Amen. not the report of the doctor. And I want a pastor. Alam mo, tumawag ng pastor. Si Pastor Joey yan sa San Francisco. Pinoy na pastor. Pinoy na pastor. Na pareho kaming mag-pray. Yung haring prayer. Nung makita mo yung pastor, Nung makita ko yung pastor at nag-pray siya, sabi ko, ako, intune kami. Nandun ako sa ilalim ng kama ni Miguel. At nagpo-proclaim kami ng life. healing and life. And we will not Declaration accept ng lahat. anything but life, not death. Ganon. Pareho kami mag-pray. Puro word of God. Talaga nagsisigaw kami doon sa loob ng Pagkatapos nun, galing ako sa ilalim ng kama ni Miguel nun eh. Umiiyak ako habang nagdadasal. Tapos na. Si Miguel nung tulog, walang malay. Up to now, hindi niya naalala yung nangyaring yun.
Wala daw siyang maalala. Oo. Alam mo kung paano ang ginawa ng Panginoon doon? Ano, paano? Naku, talagang ito talaga ang pinaka revelation to talaga. Yung isang hospital na hindi sumasagot, dumating. Oh, after niyo mag-pray. After kami mag-pray, Okay. dumating. Ambulansyang operating table. Kaya siya hindi makuha dahil baka on the way mamatay. So, yung ambulansya na may operating table, na may mga doktor, na just in case may mangyari, walang pwedeng pumasok kundi 4 yata sila eh. Maliit na parang operating table. Nung sabi kong, can I go? No, you cannot because this is an operating table and wala nang kakasya. Alam mo, pagdating niya doon, ang binigay ni Dr. Christian, Wow. we will pray as a family, sabi ng doktor. He will survive this. Okay. It's not as if yung una kong nakausap na is a Sinukuan na gunner. sabi, he will Suko go na anytime, di ba? oo. No, we will fight for this. We will pray as a family, sabi niya. Sabi ko, hallelujah. That's the Lord. Parati ko sinasabi, ginawa mo na naman yan, Lord. Ang galing mo talaga. Ganyan ako parati kay Lord. Eh. Wow, Lord, grabe ka. Yan na naman ginawa mo na naman yung miracle na yan. Ayun na. And then after ilang weeks or months, Months. ang dami niyang, di ba, chemotherapy, Oo, cancer-free. gamutan, and then after how many months? Declared cancer-free. Cancer-free. In fact, natanggalan siya ng isang lung, di ba? Oo. Isa na lang yung baga niya, yung isa na lang. Cancer-free Pero hanggang siya. ngayon, buhay. Buhay. At nagkatrabaho. At 2 Maayos. jobs, ha? O naging cancer-free na si Miguel. Pero kumusta naman yung gastos sa hospital? Di ba ang mahal? Alam mo, pag gumalaw ang Panginoon, kumpleto. What do you mean? So, cancer-free na, Okay. wala silang binayaran. Kaya. Uncle Sam. And he had the best medical care, ha? Kahit isang cent. Kahit isang centime. 1 cent. Sabi niya, wala. Malaki pa yung parking na babayaran mo. Nakakaiyak si Lord talaga. Oo. Kaya parati ko, Lord, ginawa mo na naman yan, ha? Grabe ka talaga, ha? Ginagano ko minsan si Lord, eh. Ikaw na naman yan, walang iba, ikaw yan. Amen. Siguro minsan natatawa sa akin ng Panginoon. Kasi minsan Palagay ko lahat tayo pinagtatawanan. Oo. Ay, naku, napaka-uwain itong mga batang ito. Oo, hindi ka pa rin Pero hindi. Times are hard now. The Lord is preparing us, preparing heaven for those who believe in Him. And so, we must surrender. Hallelujah. Praise God. Diba? At dahil sa surrender na yan, can you pray for the people na nanonood sa atin? Na sana sila din mag-surrender. Yung tunay na kahulugan ng surrender sa Panginoon, hindi sa iba. Sa Panginoong Jesus. Panginoon. At kung ano man yung mga pinagdadaanan nila, maranasan nila yung katulad ng naranasan mo, yung mabuo, yung gumaling sa mga, nawala yung mga horrors of sa the buhay past. nila. Magkaroon ng, tulad mo, talagang halakhak lang ng halakhak. Nagkaroon na ng joy sa buhay. Yung dating palaging galit, nagkaroon ng joyful. O sige, pray tayo. Lord, I pray that you will touch their hearts and speak to them that the only way that they can go through the storms of life is to surrender their lives to you. Pag-aralan niyo ang Biblia. Teach them, Lord, how to go to find a church. Tulungan mo sila makahanap ng simbahan na magtuturo ng tama at ituro ang salita mo, Panginoon. Lord, I pray for, I feel also that there are people like me who has struggled so much in life at nawalan na ng pag-asa. Lord, buhayin mo ang puso nila and strengthen them, Lord. Bulungan mo sila na ikaw lamang ang pag-asa nila. Yung mga ibang tinatakbuhan nila at hindi sang-ayon sa salita ng Panginoon, ibulong mo sa kanila na tigil na nila kung ano man yun.
Lord, marami kang naituro sa dahil sa iyong salita, Panginoon, na nagbibigay ng tiwala sa iyo and strengthen their faith, Lord, na yung pananampalataya nila ay hindi nagdudwindle. Tuloy-tuloy nilang malaman na kayo, Lord, ang magbabago ng buhay nila. Katulad ng binago mo ang buhay ko, Lord. Sa lahat ng mga napagdaanan ko, sa lahat ng sama ng loob ko, Lord, binaliktad mo lahat yun. Ituro mo sa kanila yun, Lord. At ipakita mo sa kanila na lahat tayo ay kayang baliktarin ang mga puso namin para umasa lamang sa iyong salita at sa iyo, Panginoong Hesukristo. Yes, And we praise you and honor you, Lord. At sana nakapagbigay kami ng pag-asa sa mga maraming nakikinig ngayon. In Jesus' name. Amen. 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 Thank you, Thank you. sister. Thank you.